para sa bayan ang hangad na maibigay ng mga siklistang ito nang sila'y sumali sa Philippines National Cycling Team. Pero dahil sa natuklasan umano nilang anomalya sa pagbili ng equipment at gear para sa pangkat ng Pinoy cyclists, ngayon ay pinatansik na sila sa grupo na minsan nilang inalaya ng mga medalya mula sa iba't ibang kompetisyon. Ang ebidensya sa anomalyang kanilang tinutukoy ay makikita raw sa opisyal na talaan ng mga kagamitan na binili ng Philippine Sports Commission para sa pagsali nila sa 2007 Southeast Asian Games. Bukod sa pinalitan umano ng mumurahing gamit ang ilang mamahaling equipment na nakatala doon, meron pa raw ibang equipment at gear na talagang hindi na nakarating sa mga siklista. Meron pa sir yung Jura A sir na hindi na nakakarating sa amin yung Jura A? Yung 70,000 bawat isa sir. Ano ba yan? Yung group set ng spare parts ng bike. Tsaka isang helmet. Tsaka isang handlebar na manibela sir. Diniliver sa PSC yun sir. Ang ginawa, tumawag yung coach namin, pinareceive sa mekaniko namin na si Edwin Nio. Imbis na dalhin ni Edwin Nio sa kwarto namin para maitabi kung pwedeng gamitin pa ng mga siklista, ang ginawa niya, tinawagan niya yung tao at tinext na ibalik mo yan sa tindahan. Sino tumawag? Yung head coach namin sir, na si Jomel Lorenzo sir. Dahil sa pagkakadawit sa mekanikong si Edwin Nio, hinanap ng XXX ang naturang mama para tanungin ito tungkol sa seryosong aligasyon ng anomalya na siniwalat sa amin ng ilang dating miyembro ng Philippine Cycling Team. Kinumpirma naman ng mekaniko ang impormasyon na nauna nang binulgar sa akin. December 1, umalis na yung head coach namin sa Jomel Lorenzo, tsaka yung isang mekaniko, nauna na sa Thailand din. December 5, tinext niya ako na i-receive ko yung dalawang grupo ng Shimano Dura Ace na which is yung sir yung naghahalaga ng 140,000. Yung receive sa akin, ang pagkakatext sa akin, ibalik ko doon sa tindahan na nag-deliver sa PSC. Pagka-receive mo, ibabalik ka agad? Yes sir, binalik ko rin sir doon sa tindahan kasi malapit lang sir yung PSC tsaka Cartimor, doon lang sa tindahan sir. Hanggang sa nakita ng mga rider na sa resibo na na-receive, tinanong nila sa akin sir kung saan ko dinala. Mga ilang beses na yun? Sa akin sir, hindi ko yung mabilang kung ilang beses ang pinagawa. Wala ng mga gulong sir. Bago pa lang sila umalis, meron siyang ni-receive na 100 pieces na tires. Tapos pinabalik niya rin doon sa akin sa tindahan yung 65 pieces. Batid umano ni Edwin na bayad na ng Philippine Sports Commission ang mga gamit na matapos nga umanong i-receive o tanggapin ng pamunuan ng cycling team ay katakatakang binabalik rin kaagad sa supplier na Elixir Sports Company. Sa kabila ng kanyang pagdududa ay hindi raw niya magawang questionin ang kanilang head coach. Pag hindi ka sumunod, kainitan ka nila eh. Ay magbulag-bulagan ka na lang. Pagka hindi ka nagbulag-bulagan, sandali lang kami tanggalin katulad namin mga mekaniko, sandali lang nilang tanggalin. Dahil sa nangyayaring ito na animoy naging kalakaran na nga umano sa RP National Cycling Team, ngayon hindi na lang ang cycling coach at equipment supplier ang pinaghihinalaan ng mga siklista. Posible raw kasi na may kinalaman rin umano maging ang ilang opisyal ng Philippine Sports Commission. Base sa dokumentong kanilang hawak, lumalabas raw na may overpricing sa mga kagamitan ng pangsiklista na pinili ng PSC. Katulad nung helmet namin sir na nakalagay na bayaran ng PSC sir na OGK. Pero nakarating sa amin sir yung lang na helmet. So yung OGK? OGK na helmet, mas mataas na klase yun kaysa dun sa ginamit namin nung SEA Games sir na giro. Nakalagay doon sa binayaran ng PSC is 9,000 sir. Yes sir. Okay. Pero yung giro, siguro mga 6,500 siguro sir. Doon Upang ma-verifika ang aligasyon hinggil sa umano'y overpriced na kagamitan na pinili ng Philippine Cycling Federation at ng Philippine Sports Commission, nitong Pebrero 12, araw ng Martes, ay pinuntahan ng XXX ang pwesto ng Elixir Sports Company sa Cartimar, Pasay. Nagkunwari kaming nagtitingin ang presyo ng iba't ibang piyesa ng mga bisikletang pangarera. Pero ba yung Dura Ace na yung group set? Meron. Yung 45?
45,000? Teka, hindi ba 70,000 ang presyong binigay ninyo sa Philippine Sports Commission para sa piyesang ito? Bueno, subukan naman natin ang iba pang piyesa. Itong disc brake nyo na patis na ano? Parts lang na XTR, Oo, magkano yun? 700. 700? Abay, bakit kaya umabot ng 3,000 piso kada isa ang presyo nito sa dokumento ng Philippine Sports Commission? Napakalaki naman ang diferensya. Sa puntong iyon ay sinubukan rin naming magtanong-tanong sa iba pang bicycle shop sa lugar. Disc brake na ano, ng disc brake pads ng XTR. Parts lang? Oo. Pag hydraulic? Oo. 750. 750. At aming na-discover na hindi hamak na mas mababa pa ang presyo nito sa dokumento ng Philippine Sports Commission.